Pagre-regulate sa social media platforms at pagpapanagot sa kanila ang nais ng ilang mababata sa Senado. Kasunod yan ang mga insidente ng karahasan na napopost online. Nakatutok si Mark Salazar. Kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa loob ng mga eskwelahan kung saan ilang estudyante na ang namatay at nasaktan, namumuro sa Senado ang mga social media platform dahil sa pagkalat ng mga content na nagtuturo ng karahasan sa bata. Algorithms are deciding what they see next. One video leads to another. One search leads to another community. And for vulnerable child, sometimes one click is all it takes para ma-expose sa grooming, violent content, extremist material. Kailangan bang i-post yung larawan ng batang shooter sa Zamboanga na may mga mahal din sa buhay na duguan? Kailangan din bang ipakita yung mga batang perpetrators sa Tacloban? Policy written on a website means very little if your algorithms and moderators allow prohibited content to be uploaded online and remain there for millions of people, including children, to see it. Hindi maaring ang kita ay pribado, ngunit ang social cost ng kapabayaan ay pasan nating publiko. Sasabay na raw ang Senado sa pagkilos sa buong mundo laban sa masamang epekto ng SOCMED. Hindi man total ban ang mangyari, dapat daw regulated ang platform sa bansa. Yung kanilang quote-unquote mga parental controls and self-regulation hindi effective or sinasadya dahil nga nagpa-viral. Pag nagpa-viral kasi pwede mong i-monetize, pwede kang kumita doon at kawawa naman po yung mga batang makakakita po doon sa mga violent pictures. Para raw mapanagot ang mga social media platforms, dapat may country representative sila rito. Mahalaga yung magkaroon talaga ng juridical entity. Importante po na ang bawat entity na iyon ay may opisina dito mismo sa Pilipinas para kung kailangan makipag-ugnayan sa kanila, yung mga law enforcement authorities natin, yung mga investigators natin, ay mas madali po nilang maisagawa. Ang Malacanang ipinunto rin ang mabagal daw na pagkilos ng mga online platform tuwing may reklamo. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Pero malayo-layo pang usapan ito. Ang mga diskusyon para rito ni-refer pa lang sa Committee on Public Information. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.